say, to respond. Sinabi po sa Galatians chapter 6, verses 6 to 10, what you sow is what you reap. Kapag nagtanim ka ng kasalanan, aani ka ng kasalanan. That is a law. Pag nagtanim ka ng kamote, aani ka ng kamote. Pag nagtanim ka ng santol, ano man ang pagkakatanim mo? Aani ka ng santol. What you sow is what you... Pag nagtanim ka, aani ka. Pag nagtanim ka ng konti ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng madami, ang dami ang aanihin mo. Nagtatanim ba kayo? Law of reciprocity. Pag nagpasalamat ka, masasalamatan ka rin. Hindi ba? Pag pinuri mo sila, ano yun? Hindi ba? Subukan natin. Ang gaganda nyo. Law of reciprocity. Yun yun. Why don't you use that law? Gusto mo ba na mahalin ka? Magmahal ka. Hindi ka mo pagmamahal. Baka mamay mo, wala tayo sa alignment. Gusto mo ba na tulungan ka? Tumulong ka. Gawin mo sa kapwa mo. Gusto mong gawin nila sa'yo. Amen? So that's the law of reciprocity. Next. Dito po tayo magwawakas. Number 3, the law of unity. Si Genesis 11, dumadami na tao sa mundo. Bago pa lang Genesis 11. Iisa lingwahe. One language. One people. Nagkasundo sila. Nakapasok na yung kasalanan eh. Gawa tayo ng malaking tore. Magtaas na tore. Taasan natin. Mabuti natin yung Diyos. Bagsak natin. Negative. Kaya sila nagkaisa to build a tower to reach upon the heavens so that they can make a name for themselves. Wala na si Lord. Basta pangalan natin. Tinataas na nila yung pangalan nila, di ba? Tapos, ibagsak natin si Lord. Namin pa ni Lord eh. Nagkakaisa sila, kaya marami silang nagagawa. Pag nagkaisa sila, magagawa nila ang maraming bagay. Kaya lang ang problema, masama ang kanilang intention. The unity is good, but the intention is evil. So ano ginawa ng Panginoon? Iba-ibahin natin ang kanilang salita. Hindi sila nagkakaintindihan. Amen? Dati nagkakaintindihan eh. Hindi ba? Puro yung chick eh. Tapos mayroon din, hindi magkaintindihan. Nagsasalita ng inchik isa, tapos ang sagot ng isa ay Ilocano. Tapos yung isa nag-German, hindi na sila nagkaintindihan, kaya nag-iwahiwala. Lahat ng magkakahawig ng salita, nakita niyo na istorya, lahat ng magkakahawig ng salita, lahat ng mga ching-chong-chay, nagsama-sama gano'n. Oo. Lahat ng arigato, doon. Di ba? Lahat ng guwapo, sa Pilipinas. Kaya, unity. Kapag nagkakaisa, ano yun? Amen. Let's evaluate the unity. Naka-unite ka ba dito? Amen. Are you in? Amen. Kasi alam ko isa yung iba yung I'm in, but I'm out. yung parang ito yung buhet ko, ito pero tayo na, magsikap tayo, dito lang ako eh. Mga kapatid, are you in? Or are you out? This is the house of God, this is the church of God. Bukod sa amen, dapat I'm in. Are you in? Amen. Lakas natin. I'm in. Yun talaga dapat. Kasi minsan, di ba, alanganin tayo eh. Hindi mo malaman kung ano eh. Pag linggo, Christian. Pag Sabado, non-Christian. Pag Biyernes, unbeliever. Pag Miyerkules, Satanist.
po ba? So, unite. Give your strength. Unite. Be in the law of greatness. May law of greatness, gusto nyo na maging dakila tayo, maging maayos tayo, maging mataas in the sense na hindi because of arrogance and pride. Matagumpay. Amen? Greatness. Pero sabi doon, kung ikaw ay gusto mong maging dakila sa kaharian ng Diyos, maglingkod ka. Ikaw maglingkod. Amen? Amen. Nagsisisi pa. Ako na naman ang naiwan. Ako na naman maghuhugas ng plato. Di ba? O kaya, dumating dito, masaya, sisipon-sipon, pagdating niya, parang walang tao yata, tapos puro, di ba, nakatambak yung uurungan. Mamaya na lang pupunta dito. You want to be great? Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Of all? Amen. Ano ibig sabihin of all? Ay, hiya si Pastora. Paglilingkuran ko yan. Sa shiny kong sapatos niya. Ay, si Pastor, ma-shine din ang sapatos niya. Ay, si Sister? Balance. Si Sarlita, shine mo ang sapatos niya. Be the servant of? We want to be Great. Itong wakas. Gamitin nyo ngayon yan, konti na lang. The law of Perseverance. perseverance. Ano yung perseverance? Pagtitiis. May kasabihan nga tayo. Ano yung kasabihan natin? Pag may tiyaga, sa Acts chapter 14, through many trials and tribulation, we will enter the kingdom of God. May trials and tribulations. Hindi pwedeng alisin. Amen? Sa Luke chapter 18, ano ba sinabi sa Luke chapter 18? Pray with perseverance. Nagpe-pray yung isang tao, babae, balo, tuloy-tuloy. Amen? Naalala niyo po yung mga buto, mga kalasay? Amen. Prophesy to the bones, speak to the bones. Gumalaw, nagsasalita siya, di ba? Paano kung huminto ang magsasalita? Persevere hanggang sa makumpleto. May inaalagaan kayo, yung mga leaders natin sa SGS, di ba? Yung iba baka medyo matigas pa ulo, kaya hindi pa siya. Pagtiisan niyo lang, just continue to speak the word hanggang sa mag-mature. Amen po ba? Amen. Because everything is in the process. Next, the law of fidelity and change. Fidelity means faithfulness, katapatan. Pero bakit nadito yung salitang change? Kasi may mga tao na faithful today, but may not be faithful tomorrow. Faithful sa simula, pero baka hindi faithful hanggang sa dulo. Amen? Kahit na anong pagbabago maganap, you must continue to be faithful. Amen mo ba? Amen mo? Amen. Halimbawa, si Pastora Josie nakapag-asawa na. Ay, ayoko si Pastora may asawa. Ano pati yung pinakikialaman? Tapos, kumakanta sa dito, nagigitara siya, malaki siya. Kasi mawa lang yun, nakapag-asawa. Hindi magandang tingnan, ba't ganon? Nagigitara, ba't ganon? Things will change. Things will surely change. Amen po ba? Amen. Amen? Amen. Dadaan sa pataas, dadaan sa pababa, dadaan sa pakaliwa, pakanan, pero you must be faithful in every change that comes. Amen po? Amen. Hallelujah. So, do you commit yourself to be faithful? Amen. And lastly, the law of miracles. Mark 11, have faith in God. Have faith in God. Dito po ako magawakas. Totoo ba ang himala? Totoo, sabi sa Bible, totoo yung himala. Kaya paano bang mangyayari ang himala? Ito po sabi niya, have faith in God. Sa Diyos ka magtiwala, amen? Hindi sa tao. Okay? Have faith in God. Most assuredly I say to you, if you will say to this mountain,
Yeah, ma'am. If you will say to this mountain, move! Ano ka ito? Mahulog ka sa dagat? Kung umalis ka dyan at mahulog ka sa dagat, sinasabi ko sa inyo, sabi ni Lord Jesus Christ, yan, teaching niya. Lahat ang sasabihin mo. Amen. Do you believe? Amen. Ang statement yun, ang hirap ng maintindihan. Lahat ng sasabihin ko, magaganap. Buho, buho, buho. Okay ba? Ganun ba? Siyempre, may tamang context. Amen? Amen po ba? Yung iba, mali ang pagkaka-interpret. Tsaka isa pa, alam ko kung bakit ganyan yan eh. Tsaka na natin pag-usapan. You will say to this mountain, what does the mountain represent? Kasi kung literal yun, hindi yung literal, metaphorical. Yes. Kasi kung literal yun, eh, may inising ka, nag-alakbay ka, di ba? Pag lagi ko na nakikita yung bundok na yan. Eh, di ba? Sa pangalan ni Jesus, lumipat ka doon. Eh ngayon, may mga ibang Christian, nagagalit sa ibang bundok. Lipat! Lipat! Nagtataka ngayon sila, bakit palipat-lipat yung mga bundok? So, hindi ito literal. What does the mountain symbolizes? Una, bundok, malaki. In English, big. Ikalawa, ang bundok symbolizes immovability. Hindi magagalaw, may mga nagagalaw. Ibig sabihin, may problema kang ang taas, ang laki, imposible, hindi makagalaw. Kaya ni Lord. Amen. Hindi ba na-deadlock tayo? Kung problema ko, wala nang solusyon. Ang solusyon na lang dito ay lumundag. Lumundag. Kaya ang ginawa niya, mga kapatid, kung nasa share lang natin yung mga tao naging hopeless, kung say to the mountain, walang imposible, may solusyon. Naglabo ang isip, walang makitang liwanag. Pag sinabihan mo yan, gagalaw ang word of God. Ito, tandaan nyo, walang buhol na hindi kayang kalagin. Amen. Walang imposible sa ating Diyos. Meron ka bang immovable situation? Parang imposible na. Walang imposible. Bundok, ang laki. Kaya. Sabihin mo sa kayo mo, kaya. Kaya. Have faith in God. Amen. So, nangyayari pa ba ang mga himala? Amen. Yes. Meron kang bisyo, hindi mo maalis. Bisyo mo kumain. Hindi mo maalis. Kung mo alisin, kasi kailangan ka naman kumain. Pero kain ka ng kain. Nagiging bisyo. Wala imposible. Baka may bisyo tayo. Baka may mga habit tayo na hindi maalis. Kaya. Amen? Amen. May kalagayan sa Pilipinas na parang walang solusyon. Hindi ko magalawan kasi malayo ako. Kaya ng kamay ni Lord. Amen. Amen? Amen. Have faith in God. Kailangan mo ba ng himala? Miracles still happen. Have faith in God. Tumayo nga po tayo lahat. Sorry. Mga kapatid, let us use this opportunity. See, Lord, God so loved the world that He gave His only Son. And the name of His Son is Jesus. That whosoever believes in Jesus Christ shall not perish in hell, shall not die, shall not be separated from God, but
that have everlasting life. Jesus is the only name. Jesus came to die on the cross. Why? Not because He is weak, so that He died. He needs to die to pay for the penalty of our sins. Death is the penalty. So Jesus died for us willingly. Amen? But now, kailangan natin siyang tanggapin. Papasukin. Pananampalatayanan. Nagkatawang tao si Jesus para abutin tayo. Amen? Yung iba, ayaw siyang kilalanin. They do not want to receive Christ. They do not want to accept the Lord and believe in Him. But to those who believe in Jesus, they were given the right to become children of God. All their sins were forgiven. And their names will be written in that great book of life. Amen? Sa oras na ito, let us just raise up our hand unto the Lord and follow me in this prayer. Follow me in this prayer. Holy God in heaven, I am a sinner. I do not know you. But praise the Lord. You came to save me. You died for me. You paid all my sins. Jesus, I receive you. I believe you. Give me strength. Give me wisdom. Fill me with your spirit. Forgive me in all my sins. Jesus, you are my Lord. Help me to know you. Help me to serve you all the days of my remaining life. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Ulitan natin ang Panginoon.